Napansin ko. Ano? Huwag mong lagyan ng politics question. Yung alin? Okay lang, pero huwag mahaba. Kung tatanungin mo ako, okay lang din. Hindi ko... Bakit? Meron? Alin meron? Meron question Na ano? about politics. Gusto mo ba ng politics? Kung okay lang naman. Pero hindi... Hello everyone! Welcome to Sela Time with Eric. Thank you for tuning in. Today po may kasama tayo, no? All the way from Patumsani, Thailand. Yan. So, parehas po kami nasa Thailand. Alright, siya po ay si Bert Paler. Yan. Si Bert Paler po ay executive assistant ng isang company rito. And for so many years, kakilala ko to. Bibigay ako ng more background. We are thanking God for he is available today. Oh bro, pwede ka ba magpakilala at baka gusto mo mag-shoutout? Tell us more about yourself. Go! Ang bilis naman. Kala ko agad yan. Ano ba to? May prayer ba muna? Wala. Kasali text Gusto tayo. mo ba mag-opening prayer muna? Oh, by the way, Eric also has a YouTube channel. Please subscribe to Eric J. Medina. Pero sa business naman, calling card. Calling card. Business card. I mean, business card. You mean you're talking about your experience, no? Sa mga meeting gatherings, dun ako naiba. So ayan, hello, I'm Bert. Pero ang pangalan ko ay Gilbert, so you can call me Bert. Pero dito sa Thailand, ang tawag nila sa akin ay Robert. Hindi nila mabigkas yung Bert. Robert. Robert ang Pero pangalan. tawag namin sa'yo noon, Paler eh. Paler. Paler. Pero dito sa Thailand Robert na yung tawag ng buong company dahil hirap sila. Pero narinig yung boss mo, sabi, Bort? Boat. Karamihan ganun. Kasi depende sa iba yung accent ng I see. Hello, and I'm taga Caloocan. Bagong baryo. Laking bagong baryo. Ang papapakilala ko sa sarili. Ayun na nga, salamat sa pag-yes sa invitation, Bert. walang problema. And alam niyo po, si Bert, noon pa kami magkakilala niyan. Pares kaming graduate sa Bagong Barrio National High School. Mm-hmm. Pagkatapos, nagkasama kami sa isang church sa Bagong Barrio din, CCFI. And then, after some time, nag-college na tayo. Same pa kami ng university. Graduate kami parehas ng De La Salle, DLSAU. Araneta University. And then, na-involved tayo sa Navigator. So, shout out sa mga kaibigan natin from the Navigators, Philippines. Hello, shout out sa mga navigators. So, alam yan ni Bert, kilala yan. Sino ba ang favorite navigators mo, Bert? Sino ang best buddy mo dyan sa navigators? Lahat ng ang maging hawa navigators. Ayun, siyempre nakikilala ko rin yun. And then dito sa Thailand, involved naman kami supporting a church called LIC. And maybe mayroon pa ako nakalimutan. Bert, may nakalimutan ba ako kung saan pa tayo nagkasama doon? Maybe sa dance. Doon, paras kami naging part ng performing arts. Performing arts. De La Salle Araneta University. Magaling ang tumambling si Bert. Pwede ba mabigyan ng sample, Bert? Pero kaya ko pa. Pero di nila makikita. Okay lang. Pero wag na. Yung tunog na lang. Pinipeke mo kami. Basta tumalon na. Tumalon. Anyway, so kausapin natin si Bert. Gawin natin. Siguro, magbabato ako sa kanya ng mga questions. Yung iba dito, hindi niya alam. Yung iba dito, baka narinig niya na. Anyway, parehas kaming nakakilala kay Lord. Yun lang naman yung one truth. And one thing we shared talaga in common and what we are grateful of. Nagpapasalamat kami sa katotohanan niya. But we want to ask him, how did you get to know Jesus? Nagsimula yun, nung second year high school. Kasi second year high school ako more on may mga nagmo-missionary. Tapos, short ko na lang, sa bahay namin. Mm-hmm. May mga pumupunta sa bahay namin na Sa bahay niyo sa G. De Jesus? anong mga to? Para silang mga... Okay naman magbigkas ng Yun. Okay lang yata. Actually, nakalimutan ko yung pangalan ng isang brother doon. Umakit lagi. Tuwing linggo. Sabado. Every Saturday. Every Friday, Saturday, pinupuntahan ako sa bahay. Nice. Sinisharean ako ng about God. Tuwang-tuwa ako. Siyempre mama ko, Emmanuel kami bigyan pagkain. Tapos ako naman, hanggang sa na-please na ako. Binibigyan kayo bro ng mga Hindi. Mga book ko. pictures, no? Pictures and then in-explain Yes. about Kingdom of God. Yeah. Wow. Tapos yung tinanong ko, gusto ko na mag-church. Okay lang ba kung saan yung church niya ituro niyo sa akin? Yun na. Ang pagkaturo niya, alam mo yung Tirona? Angat ka lang dyan. Pataas yung Tirona. Tapos yung sa may kanto niyan, yung unang church makita mo sa bandang kanan, yung church namin. In other words, yung invitation nila, niyesan mo.
Wait, teka lang Rika, Christian ka na to. Alam, kilala kita ng time na to. And alam kong Christian ka sa si Kender. Shoutout kay Kender. Kender, shout out. Kay I Kender. remember you. Sinisharean niya rin ako ng gospel at ikaw. Pero mas naging active ako makinig dun sa nag-share sa akin. Yun na, ito na. Yung naglakad na ako ng Sunday ng hapon. Natatandaan ko hapon. Alas 4 ng hapon. Wow. Lakad ako, hindi mainit. Ang description is... Nasaan ka niyan bro? Nasa Tirona? Tirona. Sabi niya kasi, diretso lang ng Tirona, pataas. Pataas. Unang church na makita mo sa kanan, yun na yung church. I see. Alright. So yung pag-angat ko, nasa Malolos na ako. Pagtingin ko sa kanan may church, ang una ko nakita, si Kender. Sabi ko, ito yata yun. At nandun ka rin yung pumasok Tapos na sa nakita mo, loob. pagpasok ko sa loob, naaalala ko bro, nakita kitang pumasok. Tapos Ikaw yung tumutugtog ka nun. Tumutugtog ako. Tumutugtog ka. nagulat ako noon na kilala kita pero hindi tayo close. Hindi tayo close, Noong time na yeah. yun. Pero nakita kitang pumasok. Sabi ko, anong ginagawa dito ni Bert? Ni Palir. Talagang tawag namin kay Kuya Bert. Paler. Palir talaga, di ba? Si Sir Pelione, ang tawag sa'yo, Kuya Palir. Sir No? Pelione siya. Yes, shout out sa Sir Pelione. Yan, so yun yung journey ko na well, nakakilala ko kay Lord doon pa lang. Well, so kung ano pa, yun. Kumbaga yun yung leading sa'yo eh. Yun yung ibang leading na, pero right leading din. I believe so. I believe. Kasi you were going to, to that nandun church. na yung faith ko eh. Nandun ako na, kasi Kumbaga nataniman ka na, Brad eh. nakita ko ni mama, ng papa ko, nakikinig dun sa, nagsishare sa akin. Ah. Sabi ko, punta na Tapos ako you church. followed the call eh, no? Na, hey, come here, no? Join yeah. us. Pero nga lang, doon ka sa church namin pumasok. Thank you, Lord. Nakita ko si Kende. Ito yata yung church na tinutukoy. Please don't forget to follow my podcast for more episodes. Thank you. Meron ka ba mga bagay na gusto mong i-share ngayon na hindi mo laging sinishare sa iba, no? Like something unique, maybe something intriguing about you. Meron ba nung gano'n? Natanong ko rin to kay kay Elisa. Natanong ko Actually, rin. mahirap yung tanong mo pero masasagot ko yan. Ako, extrovert ako. Extrovert ka. Ngayon, introvert na yun. Pero anyway, parehas naman may birthday. Hindi. Anong ibig mo sabihin extrovert ka noon? Extrovert. Alright. Ewan ko lang ngayon, medyo more on tahimik na ako. Okay. Yung tanong mo kung ano yung hindi ko pa na parang ang daldal ko ng mga panahon na. Yan yung gusto mo share. Okay. Noon madaldal. Sobrang daldal ko. Mm. As in, ewan ko ba? Ngayon tahimik ka na. Sobra. Oo. Dito lang sa bahay. O kaya siguro dahil nagkaroon ka na rin ng girlfriend nun, no? Wala. Nag-iba din, syempre. Nag-iba, no? Nag-iba. Feeling ko nag-iba ka nung nagkaroon ka ng girlfriend eh. May moment eh. Hindi na tayo single eh. Pwede naman natin ikat to. Pwede naman natin ikat. Hindi, biro lang. Eden. Ako naman pakinig si Eden. Joke lang. Hello everyone! Welcome to Sella Time with Eric. Thank you for tuning in. How many years are you now in the ministry? If mabibilang mo pa. And ano yung mga best realizations mo Wow. tungkol dyan sa ministry? 2006. Mhm. Then naging active ako sa ministry. Nag-start ako, alam ko, Tagalinis ng church. Tagalinis ka. Every Saturday and Saturday yata ng hapon maglinis na ng church yung tuwa na ako. Yan. Tapos si Kender. Tapos yun na. Hanggang sa nakita ko kayo and then nagkaroon ako ng may background akong keyboard. Sabi ko gusto ko tumugtog. Noong time na yun, hindi ka pa marunong? Hindi pa. Ang keyboard, marunong na. Pero yung tumugtog, wala pa akong experience. Parang praying din. And then, long story, and then after a year, dumaan muna ako sa isang taong pag-aaral. Sabi nga ni RR, shout kay RR na kailangan dumaan daw sa mga ganito muna. Ayan. Dinaan ko naman yun. Pag-choir, choir daw muna. Dahil muna mag-dingus mag-choir. Kung mga level to level. Hanggang sa umabot ng praise and worship na, yun na. Tapos yun na. And then pagka-graduate ng high school, college naman, ang ministry naman natin noon, ang naalala ko, film showing. Film showing, yes. Yes, yan. Isa yan sa pinaka, ano yung tanong mo? Yung memorable? Yes. I guess, Best realization. Realization. Yung mga na-realize mo ba? Yun yung pinaka nagustuhan ko, yung film showing. Yun yung kumbaga sa Pilipinas namimiss mong gawin natin. No? Isa rin yun, sobra. Mas parang feel ko, iba to. Kasi Saan din nakakala yung film showing kung saan magka-flash kami ng movie na
very encouraging sa mga Pupunta bata. tayo sa mga barangay. Barangay. Mga pananay, mga SK pa active no? Kasi after ng botohan ng SK, naging active tayo na kausapin yung mga SK chairman. We talk to We the talk SK to them, chair. then yun na. Yes. Isa sa mga gusto ko yun during our college life. And then nung after ng college natin, trabaho na. Actually, hindi naman ako nagtrabaho. So, diretso ako ministry. Patuloy ka Oo. sa ministry, yes. About ministry, diretso ako, naging missionary ako sa Region 8. Region 8, Region 8, which is Cebu, I see. Samar, Leyte. Kumbaga, kung saan ako ilagay, dun lang. Yan, yung period of time na yan, no? 2 years? 2013, Graduate ka sa, 2015. kakagraduate mo lang sa university. 2013 graduate. Actually, 2012 October yan. Naging October yan ako. Tapos 2013 yung ramp. Ang tawag yan? Yung marcha. Pag March, sabay pa tayong graduate. Rampa. So yun na nga, Bert. No, dun sa period na yun, nandurong ka sa may Leyte. Yan na. Ano yung best realization mo dyan when it comes to let's just say your relationship with God? No? Yeah, that's it. What did you realize? Ayan, dyan na ako mas naging matindi yung faith sa Lord. Kasi mag-isa na ako niyan. Nag-isa ka. Kasi nung during high school, college, may mga kasama. Ikaw, kasama ko. Si Eliazar, Cesar, Dean, Jeff, sino-sino pa si Mark. Bagalin natin sino-sino RR. Sa ministry, ba? Parang what? Wow. Pero ngayon yung naging mission, in your own na eh. Doon ko na yung kung paano mag-mature Mag-isa ka na. as Christian. Pero hindi mawala sa akin prayer. Habang naglalakad ako sa long way kasi mahabang way sa Region 8 eh. Sa Samar eh. Before ka makabunta ng ng isang tindahan, ang haba ng lalakarin mo. Habang naglalakad ako, ginagawa ko, nag-pray ako. Pero pag nag-pray ako, parang hindi siya halata. Kinukuha ko yung phone ko, nilagay ko sa tenga ko para may kausap ako sa phone. Tapos nag-pray ako. Ganun yung ginagawa. I see. Para-paraan ka rin. para at least hindi mo naman. Para-paraan para kausapin. Hindi, pero sila. syempre, I don't want na people na makita ko ba't magsasalita mag-isa. Pero alam mo yun, parang phone na lang, tapos nag-pray ako kay Lord. Yun na. Sa Yolanda, actually, sobrang mapapahaba kwento natin dito Hindi, i-summarize mo na lang. Summarize lang natin. For the sake Ang of- ganda ng Tacloban nung before ako pumunta ng Tacloban Summer. Sobrang ganda. Kita ko yung beauty. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. And then, in the middle of the storm, In the middle of the storm, nandun ako Doon ka. mismo. Nasira din yung tinutuluyan ko na yung ilang mga books. Basta as in, pinaka-memorable sa akin doon na yun nga, yung nag-CR ako. nag-CR ka. Tandang-tanda ko yun, alas 6 ng umaga, CR ako, punta ako doon. Ang lakas ng ulan umangat, paano ma-describe? Yung isang kwarto mo, kunyari kwarto mo, yun yung CR, buong kwarto. Doon ako nag-CR. Tapos umaangat talaga siya. Umaangat yun. Legit na umaangat pa. Tapos binibilisan ko na, hindi ko na Yung room ng CR? buong bahay ng ng CR. Gumagano, no? Kaya ito gumagano. Nakikita na yung legs mo. Sige, ipakita mo sa mga nakikinig. Okay, wala ko dito. Basta umaangat, yung tipong yung hindi bawat naman. kanto, may kita yung parang legs mo. After ko may takbo ako, within 1, 2, 3, 4, pagting ko sa likod, bumagsak yung CR. Parang, paano ko, wow, Lord, thank you. And God Wow, protected you, no? Parang, wow. Tapos may nakakita pa sa akin tatay. Natulala na lang sa akin. As in tulala. Kasi patay ka sana nun, Bert. Di ko rin alam. We don't know. We don't know. Pwedeng buhay ako na... After nun, what happened next? How did you survive to get the communication back After sa family mo? Actually, 2 weeks yun before ako magkaroon ng communication. 5 days before communication. 5 2 days. weeks. 2 weeks, walang matinong tulog, walang matinong kain. Walang matinong tulog, walang matinong kain. Yung pinaka-worst na nangyari sa... Go ahead. Siguro yung yung survival na, walang naman inom. Yung patak ng ulan na naipon sa drum, ininit ko na lang yun. Tapos nilagyan ko ng kape. Yun na yung 2 beses kong ginawa yun. First night, and then tomorrow morning. Totoo ba yung yung mga may mga naamoy ng ibang amoy doon sa... Rick, yung tinanong mo yan ngayon, naalala ko yung amoy. I see. Totoo. Totoo. Sobra. May nakita pa kang bangkay sa Tacloban. Yung pupunta akong Tacloban. At hanggang ormo ko ang amoy. Thankful ako sa Lord. Hindi naman ako kay Lord. Pero nandun yung sadness na maraming namatay. At
Kasi nandun ako nung Tacloban, nakita ko yung mga tao. May mga picture ako siya. At may nakausap pa akong nanay sa email at di na nag-reply sa akin after Yolanda. May mga ganun. And then, yeah, excited O ako. sige, bago ka pa umiyak, Bert, no? Kasi Hindi na. Ganito, no? Ibayin na natin yung question. Hindi na, pero ano, hindi. Yun nga. Maybe just Thankful ako a few kay Lord more na words about that. safe ako. No? 2 weeks na ganun nangyari. 2 weeks akong before makabalik ng Manila. 2 weeks. 2 weeks. After nung Yolanda. After Yolanda 2 weeks, nakapunta akong Cebu. Then Cebu, siguro mga 1 week ako sa Cebu. And then lipad Manila, December. Yun na. Yun na. Thankful ako kay Lord kasi pinotektahan niya ako. The during protection was there. The provision was there. Pero hindi pa rin namin 12. Then January, balik agad ako ng Tacloban eh. Pinabalik ka agad. Parang 1 month lang. Pala na. Walang kalam-alam ang pamilya ko sa nangyari sa akin sa Tacloban. Talaga? Kasi baka... So pag napakinggan nila to, alam na nila. Siguro. Kasi kapag kinamenta ko kasi yung nangyari sa akin, baka hindi na ako ipabalik sa Tacloban. So shout out to Paler family. Nilihim ko yung nangyari sa Tacloban. I just want to tell you, now you know, Paler. Sa papa ni Bert to Mr. Diosdado. Kasi pag nalaman ng parents ko na Yolanda. Sa mama niya, si Tita Mayet, just want you to know, gano'n ang nangyari kay Bert. Pero Alam kong hindi na kayo masyadong affected. Matagal na po yun. International. World War Z? Alam mo yung World War Z? World War Z. Na palabas? Palabas. Zombie yun. Okay, yes. Yung bida doon may hawak na walkie-talkie na pang-international. May ganun doon. May ganun, literal. Kasi nandun ako sa area ng Samar, may mga sundalong pumunta doon. May bumagsak doon. Lumapag na aeroplano. Ayun, yung nakita ko yun, meron siyang hawak na walkie-talkie, sobrang laki. Legit, ang haba ng antena, kulay itim. At pwede mong sinabi sa yung nilapitan ko. That's a military instrument, no? Military siya, yes. Kasi, yung strong connection talaga. Strong connection. Satellite connection niya. Satellite phone. Kaya. Yung lumapit ako, sir, pwede bang kumontak? Kasi, sakto, sinib ko yung phone ko noon ng battery. Pag on ko noon, sabi sa akin ng sundalo, you can call, sige, you can call someone here. Kanong ano man yan. Yun, nag-start na ako doon tawagan. Ang una kong tinawagan, si Doc. Okay. Hindi nasagot. Hindi nag-ring. Ang sumunod, short lang, sabi ko, Doc, short lang to, Doc Kasi biglaan lang din. Na okay ako, Doc, yun ang sinabi ko. Yun lang, okay ako, That Doc. you are alive. After 5 days with no communication. Sinabi ko lang nandito ako sa lugar na to. Yolanda. After 5 days, grabe. Anyway, let's move forward dito sa ating next question, Bert. Alam mo, kaming mga tropa mo, kilala ka namin na hindi ka na-offend sa kahit anong joke. Alam niyo po mga listeners, hindi ito mabilis ma-offend si Bert. Kahit anong gawin mo na pang-aasar kay Bert, hindi mo offend yan si Bert. Pero now, I want to ask you this question. Alright, go. What can offend Bert Paler? Alright, what is it that can offend you? Let's say, maybe a joke na hindi mo gusto. Ano ba yung makakapag-offend sa'yo? For me, Rika, hindi ako. For me, family. One word lang, family. Once, ma-open ako pag usapang pamilya. Kapag tinrato mo yung pamilya ko ng ganito. Okay, bigyan mo nga ako ng halimbawa, Bert. Halimbawa, may very specific instance noon na nangyari. Nangyari talaga? Meron ba? Meron. Pwede mo bang ikwento? Sure ka? Okay lang. Okay lang. Pero anong ginawa mo? May isang siga sa Desus, kinuha yung laruan ng pamangking ko. Umiyak yung pamangking ko. Bago lang yung siga na to. May mga tato. Ayun. Tapos umiyak na yung pamangking ko. Nilapitan ko. Di ba from lugar namin, iskinita namin. Tabi ng iskinita. Sinugod ko. Sinugod mo. Tapos nakita pa ako mga tambay. Nakita ako. Sabi ko, sumigaw ako, hoy, balik mo yan. Tapos nilapitan ko. Hindi mo babalik. Tapos akala ko makipagsuntukan So tatakot. Hindi po kuya, ito na po. Pero nakaready ako na Hindi ka man lang ba nagmura, Bert? Hindi. Tapos nakita ko ni Aris, yung isang kababata na mga kabarkada ko na mga ESQ. ESQ. Uy, GG yung nickname ko doon sa Desus. Uy, G,
binugbog mo na. Naku, Jeff, pag sinuntok mo, susunod na ako eh. Sabi ko naman, hindi pumalag eh. Natakot eh. Simula na, after nun, yumuyuko-yuko lang. That means, Bert, asarin ka na, pikunin ka na, pero ma-handle mo, no? Handle, When it pero comes to your family ibang members, usapan. Pag dun family ka- member, ibang usapan. doon ka mababad trip. Pag mga usapang kaibigan, Pag ininsulto si kuya mo, bad trip ka ba? Oo naman. At kahit yung bunso mong kapatid. Oo naman. Nangyari na yun. Doon ka talaga, nasabi mo na yun kay kuya. May instances kay kuya. Inasal siya ng, pulis na siya ngayon. Shoutout kay Ram, pulis na. Sabi Pulis. sa'yo. Itong Ram na to, inasal si kuya ko. Hmm. As in, sinugod ko. Susuntukin ko na. Ah, As in, sumugod ako. Pagkasugod ko, inawat na ako. Tapos nag-sorry sa akin. Yung may mga umawat na. Tapos gumanon, as in, wala palang video. Gumanon sa akin, hindi na ipakita mo sa mga nakikinig, bro. Kanina ka pa eh. Ano nga eh, ganito. O sige. Ganyan. Yan. Yun yung parang pag special kuya ko yun eh. Kuya ko, mas matapang ako sa kuya ko, pero wag lang, pag usapang pamilya, kuya ko yung pinakamahal ko. Wag mo na kasara yung kuya ko. Sige, bago pa umiyak ulit. Bago pa umiyak si Bert, let's move on. Next question, Bert. Okay. We are in Thailand. Yep. How many years are you here now? Now, 3 years and 6 months, I guess. 3 years. 3 years and 6 months. So what's the weirdest thing na nakain mo Actually, yung weirdest, alam ko na nakain ko. Hindi mo sabihin. dito sa Thailand? Yun nga, Pwede mo ba, pagkain. anong tawag doon? Pwede mo ba i-describe? Nako, kung alam nyo yung parang, alam mo yung maingay sa gabi. Parang ganun yung tawag doon. Grasshopper? Parang ganun nga. Ipis? Parang Pero ganun. nakita mo ba yung titinda nilang ipis sa labas? Ayun. Kumain ka nun? Kumain ako isa. Napilit ako sa babae. Sa baba ng office Hindi niya. ako, nasa taas ako, nakatira ako sa office pala, sa mga viewers. Listeners. Listeners. Wala palang video. Sorry ako sa YouTube eh. YouTube guy to eh. YouTube eh. Ako nga, alam mo ba't ako nasa podcast It's a break for me. Kasi From open. making YouTube video. Sometimes ayoko muna eh. Gusto ko ng break. Dito hindi nila tayo nakikita. Open. Alright, so Okay. nakakain ka ng ipis. Hindi siya, parang ipis din, pero ang pangat. Pero cultured ipis yata yun eh, no? Like, Parang ganun. pinalaki siyang no? Pero pag nakita nyo, talaga mukha pa rin ipis. So yun ay one. Isa pa yan, tapos meron pa akong isa na hindi ko alam. Describe mo na lang tsura. Parang uod. Parang uod. Oo, Yan ba Bert, buhay pa nung kinain mo? Ay, hindi, luto na. Luto na. Weird talaga yun. Pag Weird kinain na mo. siya. Pag kinain mo na. So, gusto nila pa. Buhay pa yun. Oh, here, Bert, the OFW question. No? Punta na tayo dito, no? Since malapit na tayong magtapos at matagal-tagal na rin tayo nag-uusap, no? Nasa Thailand ka ngayon with me. Yeah. How did you get here? Naku Kasi po. alam ko na pag-usapan na natin ito noon, di ba? Pero ako, I love to share this eh. Hindi, gusto ko si Bert yung magkwento ng story na to. Because this is a testimony, that our God is a living God. That is good. Kung ito yung first job ko, first work ko, first flight. What happened in Philippines? Okay. Philippines, base sa testimony natin from the start, no? More on after graduation, diretso ministry. In short, wala pa akong work. So, Nag-apply ka? nag-apply ako. Nako, ito yung pinaka madugo. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. Laging final interview. Laging final interview. Sige Bert, ilang companies yung in-applyan mo, Bert? Naku, lagpasan po yata rin. Lagpasan po. May BDO, may BPI. Kasi graduate ako ng And they kept- banking and finance, di ba? And they kept telling you, see you sa final interview. So yun sa final interview. Don't call me, I'll call you. I will call you. I will call you. So ibig mo sabihin mo lagpas 10 na companies and they Higit all said no. Yeah. They all said no. Pero merong isa naman, nag-decline ako. Which is, Anong pakiramdam nun, Bert? yung isang dinecline ko yung papunta sa dito Thailand, naka-decline ko na yung isa. Pero yung tatanggapin ka rin. Tatanggapin na ako nun. Tinawagan ako bakit daw ako nag-decline, tanggap na raw ako. Parang, yun yung palis na ako. Pwede mo describe yung damdamin nun, Bert? Yung nag-apply ka ng maraming company. Ay. Damdamin mo nung time na yun na. Tapos, Erika,
malungkot. Alam mo yung tawag dito ako yung unang-unang nakagraduate sa pamilya namin. Siyempre, gusto ko yung makatulong. Kumbaga ikaw inaasahan. Aasahan din ako ng pamilya ko. Mm-hmm. Kung damdamin, mabigat. Siyempre, dala mo yung isa pa, hindi naman parents nagparal sa akin eh. Yung ate ko. Mm-hmm. So, yung ate ko, sobrang, ate thank you, pinag-aral mo ako. Shout out mo. Shout out kay Ate Joy. Mag-asawa ka na. May pakasal ka pa talaga. Mag-asawa ka na. Ate ko po, thank you kay ate kasi talagang wow. As in wow. Nakagraduate ako. Well, Hindi niyo po nakikita si thank God. Bert ngayon, no? Mga listeners. Pero mukhang iiyak si Bert. Ay, hindi naman. Bigyan natin siya ng Ako pinaka-thankful ako sa pamilya ko. Pero kay ate talaga. Pinursu niya talaga makatapos ako. Yun nga lang, after yung school ko, nagpaalam ko kay mama na mag-mission. Siyempre. Yung ate ko talaga, siyempre, sino yung nagsikap sa akin makapagtapos. Hindi yung matinding galit sa akin. Siyempre. Kasi kaya nasa iyo yung expectation niya, no? Tignan mo 2013 year na lang 2013, 14, 15, 16, 17, 18. 6 years wala akong trabaho. Easy. Seryoso mo na 6 years. 6 years! So mag-graduate mo, 6 years nag-aantay sa iyo ate mo Oo. na magkaroon ka ng trabaho. Di ba grabe yung 13, And 14 there you years. were in the mission field. Hindi, partners naman 5 years. 5 years na. 5 years naman, 5 years. Yun nga, so, nung time na wala kang trabaho, ikaw nga yun nandun sa mission field. Na. Mission field yun. Pero syempre sa side ng ate ko, iba yun. ayaw niya nun. Ayaw na nun. Pero God is good nga. Ayun nga, balik na tayo sa question paano ako napunta dito. Well, thank you to you. Si Eric po pala. Huwag mo naman ako gawing bida na naman. Kasi ilasag ginawa na akong bida. Hindi, ikaw ang bida eh. Hindi, ako ang bida. Bida-bida na lang. Kumbaga naging instrumental lang ako. Hindi, ginamit ni Ginamit Lord tayo, si yes. Eric instrument, which is si Eric pala ay nag-work sa isang sikat na school dito sa Thailand. I don't know kung sikat yun for me, Sabi mo. Sikat, international school. International School, which is yung amo ko, yung pamangkin niya, nag-aaral sa school ni Eric. Yes. Yun. Tapos yung time na yun, based sa kwento mo, na naghahanap sila ng assistant. Oo, tapos gusto nila akong i-hire. Gusto ko nilang i-hire, pero I told them, na may contract pa ako. May contract kami. Pero tutulungan ko sila. At meron kang i-recommend. And then I contacted you. Then ako yung first recommend, tama ba? Ikaw. Tapos nag-decline pa ako nun. Nag-decline ka. Nag-decline pa ako nun. Matigas ka talaga eh. Choosy ka pa eh. Nung time na yon, nauwi ako ng Umuwi ka ng Pinas. Umuwi ako ng Pilipinas. Doon na. Tapos over a coffee, no? Just nagkakapilan tayo sa bahay. kapilang tayo nun. Yung pinag-usapan natin na, Bert, sabay ka? Tinanong mo ako? Tinanong kita. Tinanong mo ako na Jeff Bert. was there. Yeah, Jeff was there. Dean was there. Apat tayo nun actually, si Dean, si Jeff. Actually, si Dean, parang nalala ko si Dean, magbibigay pa yata ng tutulong pang pantiket nun eh. Tapos Tas, you were thinking Siyempre, deeply eh. deep, nag-isip ako, pero yung nakita ko nang naalis ka sabay tayo, sinabi mo sabay tayo, napaisip ako parang, bakit hindi? Ikasabay na ako eh. Sige. Pero like, syempre, mas gumaan yung pakiramdam ko nung may kasabay na ako. Iba yung solo eh. Nung time na yun, Bert, inaantay ka na lang ng company mo. Actually, di ba? Oo. Kasi, pagkalapag Hard dito, na ako na yun. hard ka na nun. Chinachat Pero na wala ako- lang papeles. chinachat na ako ng amo ko Kasi ngayon. ako may papeles ako, di ba? Ikaw, wala ka lang papeles. Pero, pagdating mo sa Thailand, pagbaba mo, susunduin ka pa nun. Sundo na. Kaso, hindi naging ganun ka-smooth eh. Yun. So, eto na. Yung sa airport na tayo. At hindi niya sabay pa tayo. So that night, no, kinonvince ka ng magkakaibigan, tayo. Tayo. Kasi yung pinaka-memorable sa akin na hindi ko makalimutan, yung kay part ng kay Jeff. Sabi ni Jeff sa akin, shoutout kay Jeff. Shoutout. Yung sinabi ni Jeff na, Bert, try mo lang kasi at least wala kang ma-regret. Walang pagsisihan. Wala kang pagsisihan. Kasi once na pagsisihan mo yan, wala na. Part na siya ng regret mo. Kasi yung may sinabi rin siya na, kasi ako may mga regret din ako. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. Sana pala, tinaray ko man lang. Nag-share si Jeff. Yun yung sinabi ni Jeff sa akin. Yung time na yun, napaisip din ako na.
Yun yung yata yung umalis ka ng konti, tapos bumalik ka. Dalawa lang kami ni Jeff. Napaisip ako, ano. Sige. Tapos the next day, The next na yun na yan. Nasa airport na tayo. Airport na tayo. Ayun, yung tinatawag na... Naalala ko pa nung kinoach ka pa namin, ano sasabihin mo Ay! sa immigration. syempre first time, di ba? First time. First time coach kung anong gagawin. Well, sa mga viewers, YouTube, sa mga listeners po naman, tanggap na ako sa work, tawag dito. Nakausap ko na yung amo ko na hinintay nila ako. Ang sabi na ng amo ko ay bahala na ako paano makapunta ng Thailand. Basta sagot na ako ng amo ko pagdating ko dito. So ako naman, may part na magsisinungaling ako na hindi na ako babalik. Yun lang yun. Pero lahat ng sinabi ko, tama. Lahat ng pinakita kong documents, lahat yun legal. Kasi yung ate ko may business, motor parts, which is family business namin yun. So yun yung pinakita ko sa immigration. Lahat yun legit na totoo. Walang question doon. At graduate pa ako ng Lasal, nakita nila yun. Tapos yung mga picture ko, tingnan kasi yung wallpaper ko, sports car. Pero hindi sa'yo yun. Hindi sa akin yun. Sa churchmate ko yun, sa Nubs. Nagagamit ka dun eh. Hindi, talipa pa church. Yun ang pinakita mo sa immigration officer. Actually, Kasi nung nakapila tayo nun, Bert, nasa harapan ka, di ba? Nasa harapan kita. Tinatanong ka ng immigration officer. tinanong mo ako kung sino kasama ko at tinuro kita doon. Tumagal kayo eh. Pagkatapos, sineparate ka. No? So, ano na nangyari doon nung pag-separate? Yung sineparate na ako, di ba Rick, medyo kinabahan na rin ako noon. Ang haba ng pili. Tapos ikaw, nag-worry ka sa akin, nakalagpas ka na. Sabi kasi, yung gate nga is malapit na mag-close. Sabi ko, Rick, di lang, kaya ko to. So, sabi mo, una ka na. Una ka na, kaya ko to. So, I went to the gate. Diba? Ang nagpatagal lang sa akin yung pila, ang haba ang daming interview. Nung ako na, ang interview na lang sa akin is anong gagawin ko doon. Sabi ko, sa tourist, sige. Tapos nakikita namin yung suit ko, wala nung dalang maleta. As in, pang tourist yung itsura ko nun eh. Yung naka-jogging pants na. Actually, kung may video, no, ito yung suit ko nun. Yan ba yung suit? Ito yung suit ko nun. Maganda yung suit po ni Bert sa mga nakikinig. Yung tagning ko ng suit ulit. Ito yung suit ko nun, yung malis tayo. So, yun. Then, yung sinabi niyang, nasing kasama mo, nandun na po. Nakasakay na po sa aeroplano. Sige. Ano yung pangalan kasama mo? Sabi ko, hindi, state your name na. Tapos kinuha niya yung, data mo. Tapos umalis siya, hinintay ko siya. Yung pagbalik niya, ito yung tanong niya, anong birthday na kasama mo? Sagot ko agad, November 27, 1989. For more episodes, please follow this podcast, Salatime with Eric. Alis ka na, takbo. Tinatakan agad, tumakbo ka na kasi magsasara na yan. Parang, sige, eto na, tumakbo ako. Tumakbo ka talaga ng mabilis. As in, sobrang bilis ang takbo ko. Gano'n kabilis? Joke lang. Rick, alam mo yung feeling na, ang init ng tuhod ko. Ganon, umaapoy na. Anime style, as in, takbo ako ng takbo dun sa may loob na. Yung nandun na ako sa mismong entrance ng airplane na. Siyempre, may experience ako sa airplane. Sa domestic, sanay na ako eh. Ito yung first international flight eh. Parang, pagdating ko sa main entrance, sabi ng crew, sir, sorry po, sarado na. Wala ka na pag-galing. Nagsara na yung gate. Sara na yung gate! Noong time na yon, nandun na ako sa aeroplano, umaandar yung aeroplano. So, umaandar na kami, yung gumugulong na yung gulong. Tapos kaya pakita sabi ko sa'yo. Sabi mo sa akin, nakapasa ka. Approve ako, Rick. Approve ako. Pero wala ka dun sa aeroplano. Tapos, sabi ko sa'yo, tignan mo kung may tatak talaga yung Tapos, ang una mo nakita sa first page, sabi mo sa akin, walang tatak. So, ang pumasok sa isip ko nun, Bert, ano to, ginoke time si Bert? Wala naman tatak, paano siyang pumasa? Kasi dati may tatak, diba? Sabi mo nga, tinatakan ka. So, for the next 3 hours ng aking flight, yun ang deep thinking ko. Malungkot ako sa aeroplano na gano'n, bakit gano'n, no? Prepare ka namin eh. Kung anong isasagot at sabay gano'n, sabay hiniwalay kang gano'n kasi mali nga yung sinagot mo. Pero tumama no? Nung tinanong nila yung birthday, na-verify nila na tayo nga ay sasama talaga sa akin as a tourist, pero ako yung may trabaho. Pero, ganun pa man, sabi mo nakapasa ka, kaya yun ang inisip-isip ko noon. What happened there next? Ang next move ko noon, sabi ko, anong pong gagawin ko? Yun nga, sabi sa akin is,
Punta ka muna doon sa isang exit ng, di ba, sa entrance ng immigration. Mm. Doon na din ako bumalik. Sinabihan ako na, sige, cancel natin to, mag-book ka ulit. Mag-flight ka ulit. Kinancel nila yung... Kinancel nila yung visa ko. Oh, by the way, Eric also has a YouTube channel. Please subscribe to Eric J. Medina. Parang napano ako nun. After nun, tinawagan ko si Ate B. Mag-book Si ka na Ate, lang. si Ate, Mag-book ka ng another ticket. si Ate Bibe, o Ate Rose, si Ate Bibe. Tinawagan ko, ate, asada ako kasi naiwan ako aeroplano. Ito pa ang sabi another mo. background. Si ate ko, ikakasal. Nung time na yun. Ikakasal, That one year? month. One One month before siya ikasal. Okay, So yung, may pera sila ate at Kuya Alpi. Okay. Yung pangkasal. Sabi ko, Ah. ate, naiwan ako aeroplano. Pero sabi sa akin ng immigration, mag-book na lang daw ako. Tapos sabi natin, sige mag-book ka na. Punta na kami dyan sa, nasaan ka ba? Sabi ko, nandito ako sa... Pinuntahan ka talaga Pinuntahan nila? ako nila. Sabi ko, nandito ako sa NAIA 3. Tama, hinatid pa ako. Oh, Hintay pa oh. ako nila ate. Pagka-book ko, hintayin nila ako natin sa labas. Tapos diretso kami NAIA 1. Yun na, nagpaalam na rin ako. Yun na yung nag-selfie ka na. Nag-selfie na ako. Tapos, Doon sa may boarding pass. hindi pa tapos. Ano nangyari? May immigration pa ulit. Immigration. May tanong pa ulit. May tanong na naman. May tanong ulit. Pero this time, madali na lang. Oh, sabi ko po, naiwan po ako ng flight. So, nag-book po ulit ako. Yung kasama ko, nandun na, nasimpapawid na po. Ganun ba? Inapprove na lang agad. Ganun kabilis, inapprove agad. Tapos diretso na ako. Yung sinabi, yung pinicturean ko na sinend ko sa'yo. Nasasakay lang ka na nun, di ba? Hapon yun eh. Gumiti ka na eh. Doon na ako nakahinga ng malalim. Grabe. Maayos, no, Bert? Grabe yun, as in yan. Then, thankful naman pagdating ng Thailand is sinagot ng amo ko lahat. Ibig mo sabihin, ni-reimburse, no? Nire-reimburse yung pera ginastos. Binalik, Binalik ko rin agad kay ate yung pangkasal nila. And yung pakiramdam talaga natin nun, no? Grabe yun. Oo. As in, yung feel ko yung pinaka-grabe doon, yung pagtakbo ko eh. Tapos yung after yun, wala na. Yun yung matindi doon eh. Saka yung, sa akin naman sa part ko, parang hindi kasi ako makapaniwala pa hanggat wala ka dun sa boarding gate nga. Oo naman. No, pero nung pag-picture mo, pinat ko na siya na nandyan ka na nga, parating ka na, ganyan-ganyan. Tapos hindi muna ako umuwi nun sa school. Nagstay muna ako nandito sa inyo. Tapos, Nag-dinner tayo na, alam ko. nagstay muna. Hinantay ka namin. Tapos, saka ka namin Yun yung wala pa ako. Wala ka pa, ha? Bang ano pa, kuya ko dito, no? Tapos sinundo ka na namin. And then you arrived here, and you're The hired. rest is the history na Oo. parang what? The Wow. history of the goodness Of God. of God. Yeah. So, yun yung nangyari. So, ito na nga, no? Ilan taon ka na dito? 3 years. 3 years and Next 6 question ko months. siguro, Bert, no? Okay. What are the challenges na na-face mo during your first year sa Thailand? Oh! This is Thailand. Thai language. Yun yung pinakamahirap. Alam mo, may funny moment yun. Nanonood ako ng mga Thai movie. Sabi ko, ayoko mga ganito. Alam mo, mga ganito. Iba na dito rin pala ako pupunta. Funny moment yun. Lalo yung movie na, Ombak, saka yung Dating Cold Love. Kaya naman ang salita na to. Ayoko mga ganitong lingwahe. Kasi hindi yan, dito rin pala ako pupunta. Parang, sorry Lord Ibig sabihin, ayaw mo sana nung Hindi naman. Pero nakakatawa lang kasi nasabi ko yun. Pero I like it now. Siyempre naman. Marunong ka na mag-Thai ngayon? Marunong na ako. Bukod sa language, ano pa yung challenge, Bert? Challenge yung pagkamis sa pagkain at pamilya. Pagkamis sa pagkain at pamilya. Pamilya. Yan, isa rin yan. Oo, kasi yung wala dito halos Filipino. 1 year for sure, di ba? So bawal ako umuwi. Kasi inasikaso yung visa ko, lahat. By the way, sagot lahat ng company. As in, sagot lahat. Wala akong ginastos. Yun yung maganda. Tapos tinanong mo yata ako, may promotion ako. Hindi naman ako, may promotion ba yung position ko? Executive assistant ng isang CEO. Parang wala na yata i-promote yun. Wala na, no? Kasi yun ang susunod na promotion nun, papalitan mo yung may-ari. Grabe. So, hindi mo naman pwedeng palitan yung may-ari. Diba? Well, yung benefits is, secret na lang. Tapos, ang mga sumunod ko na nakita sa'yo, Berta, your vlog. Oo. Nag-vlog ako nung yung pumunta kami ang first country yata is Turkey. So, nakapunta ka ng Turkey. Turkey, twice. Within 1 year ba to? Oh! Within that year, di ba? 1 year. Sabi mo, 1 year, di ba? Nandito ako June. Pagkapasok ng 2019, March. Turkey ka na. Nag-Turkey Nag-visit na ka ako. na Parang Turkey. after 8 months ko sa work, nag-Turkey na ako. So, pasyal-pasyal ka pa dun. Pasyal. After na, Pero business ano ba yun? business trip.
Business trip niya sa Turkey. Tapos, saan ka pa nakapunta, Bert? South Korea. Wait. What happened? Wait, may naalala ko, Rick. Sa first year natin, sumunod na country is Singapore, which is ikaw yun. Nag-propose ka. Rick, yun yung pala. yung first leave ko, yung minute ko si Eden. Yung second leave ko, yung pumunta tayo ng Singapore. Nabanggit na akong pangalang Eden. Ayan. Sino yun? Mamaya natin pag-usapan. So, yung first leave ko, yung si Eden. Yung minute ko siya sa airport, yun yung, yeah. Yung second leave ko, which is ikaw, yung pumunta tayong Singapore. Nung nagplano tayo, no? Nagplano ako mag-propose kay Lay. Yung sumayaw-sayaw tayo. Take note, yung visa ko, sa pool, yung flight natin sa pool ng visa ko na wala na akong visa. So, kinausap ko yung immigration na pupunta ako ng Singapore, etong date na to. Ano yan? Hindi ko alam under kung- the table ba yan? Hindi ko, in-extend nila yung ano ko. Pero yung panahon na yun, nagko-process na ako ng visa. Di ba 1 month ang visa na processing. Nagsabi ako. So legal. Legal. Grabe. Joke lang. Pero mo, no? Hindi. On process yung visa ko nun at sumapol yung date ng alis natin sa pag-stamp ng visa ko. Kaya kinausap namin yung immigration, pumayag. Sige. Sabi ko, lilipad ako papuntang Singapore. In-extend nila yung may tinatawag na yung extension na waiting, di ba, sa visa. In-extend nila ng 10 days. Inaprubahan nila. Kaya ako nakapunta ng Singapore. Yun yung bago lang yata ako nun. Wala pang 1 year. Iba 2018 ka nag-propose kay Lee, tama ba ako? Yata. 2018, di ba? 2018 ako nung first ko nun. After lang buwan lang. So, una mong Singapore. Singapore sumunod, pangalawang country na napuntahan Napuntahan ko. mo. Mula dito sa Thailand, Turkey. Sumunod Turkey, and then Korea. So, Singapore, Turkey, tapos napunta ka ng South Korea. South Korea. And then Turkey ulit. Bumalik Bumalik ulit ng Turkey. Turkey ulit. So, yan yung journey mo, no? Tindi mo rin, no? Mas dami ka pa napuntahan sa akin. Na in-open mo next month, plano na ko, Turkey, Germany naman next month. Next month? Next month. Wow! So ano po, no? Marami talagang pinupuntahan to si Bert. Gala talaga to, yun, no? Speaking gala, kinausap, napansin ni ate yung alumni ID ko. Yung alumni ID ko, di ba, ang graduate ako ng financial management. Walang N yung financial. Ang paggabasa ng ate ko, ano to? Financial management. Kaya pala gala ako eh. Kasi financial eh. Ba't nagkulang yung sino mang staff ng Ewan ko sinong stock man sa Lasal. University ng... But thank you sa Lasal kasi legit naging totoo yung financial na management. Papasyal-pasyal na lang. So, madami ka na napuntahan, Bert. Ito naman Thank tayo. God naman, syempre. Talagang mahirap yung challenge din bilang OFW, no? Oo. Namimiss mo yung parents mo. Lahat. Pati si Ed, syempre. Sinabi ko na kanina. Okay. Why are you getting married? I mean, when will you get married, Bert? Supposed to be 2020 dapat ang wedding namin. Kaya nag-propose na ako. Nung tagal na. And then pandemic. So, ano ka na, no? Kasal ka na ba? Kasal na dapat. Pero kasi praying na next year. Pati kami na-postpone, di ba? Tapos after. Oh, by the way, Eric also has a YouTube channel. Please subscribe to Eric J. Medina. Birthday ng han ko. And then gusto ko mag-celebrate ng birthday han ko nandun. So pag pumunta si Eden dito, no? Si Eden po ang kanyang fiancé. So, susunduin natin siya sa airport and pag mag-honeymoon kayo, I can be your driver. Wow, thanks. Siyempre naman, Bert. Balasik si Eric. Sasabihin mo tayo, balasik. Yan yung tagline. Tagline dito. Bert, so, hindi ko gustong kunin ng buong time mo, mahabang time mo pa kasi ang natin na to, podcast natin na to ay less than an hour lang. Okay. Right? So, pwede na mag-pass pero Matagal na ba? Grabe. I want to see to it na less than an hour lang ating conversation. So, ito. Siguro last question na lang. Why are you good in cleaning? Ibig sabihin, bakit parang meron ka talagang calling into service talaga, no? Parents. Your parents. Discipline. Bata pa lang ako, napaka-disiplina ng parents ko. Kaya yung mga panahon ngayon iba na yung panahon ngayon eh. Si Bert po kasi, sa mga listeners natin, no, magaling siya maglinis. No, like, pag kayo... Sure ko ba? Ano ba yan? Sige. Yung unang dating ko dito sa company, yung tumira na ako dito,
Siyempre, wala pang tumitira dito. Sobrang dumi. Unang sinilip ko yung CR, sobrang kakaiba. So, siyempre, ako bilang ninis ko agad. Kaya natuwaan mo ko sa akin. Ninis mo yung CR. Ninis ko buong bahay. Oo, kasi galing ako dito ng birthday. Oo. No? Hindi naman sa ano pero sabi ko, kikitata ang lugar niyo. Hindi, ibig sabihin yung residential place niyo. Yung ambience niya iba. Yung Oo. dumating ako, Kumbaga, binago hindi ko. naman siya sobrang dumi na dugyot, Bert. Pero as hindi mo rin masasabi na malinis. Parang walang nag-maintain ba? Walang So, yun yun nga. yung Kasi sabihin- wala nakatira. Yun lang I see. yan. So, nung dumating ka, linis Linis ko lahat. As Wow. in, lahat. Siyempre masaya ako noon, no? Ako nag-recommend sa'yo, di ba? Oh, Tapos natutuwa sa'yo yung amo mo. Ako noon. Oo. Tataba- Kombida. Ayoko maging bida. Si Lord lang ang bida. Yeah, Pero si Lord ako ang lang, yun na yung happiness ko. Like, ayoko nang nag-recommend ako, tapos ang sumunod na question sa akin ng amo mo, complain, di ba? Regarding sa mga ganyang kwentuhan natin, may naalala ako. And then, I thank God for that. Then, last na rin to. Way back, long years ago, before ako pumunta dito, may isang pastor, or he's a prophet, na nag-pray sa akin. Kung daw nagkakamali, ang pangalan niya, Pastor William. Yan ba yung Indonesian? Hindi ko alam, taga ibang bansa siya. And pinag-pray niya ako. And ang prayer niya sa akin is, you will have a good work, big company next year. Yun yung prayer niya sa akin. Prophecy niya sa'yo. Yun yung prophecy niya sa akin. Prophetic word, no? Prophetic 1 year. And you claimed it, di ba? Yeah. Sabi ko, wow, why not? Lord, thank you. And may yes pa siya sinabi, and God will provide everything. Amen. Amen. And Praise yun yung God. hindi ko makakalimutan sa prayer niya. And then, yun na. First and last meeting ba namin yun? Baka mga second siguro. Pero yun yung tumatak sa akin na prayer niya. And then, that was 2017. 2018 na ako pumunta dito ng Thailand. And totoo. Pero, Rick, yung process ang pinakamahirap. Na madugo yung process. Process is hard. Process hard sobra. But the word, yung Yung prayer na yun, yung prayer ng na-fulfill. Na-fulfill talaga na God will provide everything, and thank God for that. I Masakit. remember Pastor Leo, no? He always says, time is a friend. Yes. Kasi napatunayan mo na, it happened Mhm. Yung prayer sa'yo right? Of course, si Pastor Willie din, na pinag-pray din ako noon na God will use you so much. Parang, what? Wow. Amen. And really, sa testimony na share ko sa inyo, parang, wow. Sobra. Yes. Sobrang wow. Well, madugulan talaga yung 1-year process. Yung Alam mo process naman na- yung history nun. Yes. Na malungkot yung 1-year process na Yes. pagpunta ko rito. Bert, maraming nanonood din. No? Maraming nakikinig siguro sa atin. Marami. Siguro 6, 7. Siguro 7, 8. Pero nagsisimula pa lang ang podcast natin. Marami pa tayong episodes, Bert. No? Subaybayan lang natin ito. You know, maybe marami ang makikinig soon na OFW din. No? Oh. Tulad natin, tulad mo. Ano yung message mo for them? Ano yung encouragement mo for them? Now, maybe they are homesick or we don't know. Okay. Bilang OFW, for me, yung keep praying sa Lord. Lalo na ako mag-isa lang ako dito. Keep praying. Keep praying sa Lord na yun lang talaga eh. May fiancé ako, girlfriend ako, pero malayo. Malungkot din ako, pero mas inano ko yung relationship ko sa Lord. Ganun yung sinasabi ko kay Han ko. Sa relationship natin, Han, si Lord. Sa pagiging OFW ko ganun din. Mas gusto kong ilalim yung prayer ko sa Panginoon. Amen. Yan. Actually, every Sunday naman, nag-BBS kami ng Han ko. Then, everyday nag-send ako ng verse sa kanya. Everyday. Walang minutes yun. Naging active tayo sa LIC. Wala pang pandemic. Sobrang saya nun. Pero pagka nagbalik kang Oo, LIC, naman, why not? support us Support. Go there. Anong support us? We support. Yes. Ibig sabihin lang Oh, na-expect ka na namin. Siguro lang talaga, faith Okay, and prayer lang Pastor talaga. Joel, shoutout sa inyo. Narinig niyo si Bert, Siyempre naman nila, yun nga, bilang OFW na literal na mag-isa lang talaga ako dito. Literal na, yan, thank you na minsan dumadaan ka dito, Rica. Oo naman. Pumunta kayo nila dito. And congrats nga pala sa inyo. Yan pa natin. Wala siya. Kayo kasal na kayo. Soon, ako naman. Yes. Amen. Nadala ka nga dito ni Lord. Yeah, Yun dadalhin kaya din ni Lord, diba? God will provide. Of course. Amen to that. Sige,
payo ko lang sa mga FW is yung keep your faith sa Lord lang talaga. Keep your faith kay Lord. Trust Him. Yeah. Peace bomb. Oh, by the way, Eric also has a YouTube channel. Please subscribe to Eric J. Medina.